Pahina ng kapalaran ng mga bituin. Buksan ang kwento, lihim at ningning. Sa likod ng ngiti, sa likod ng talim, silip sa mundo ng kanilang damdamin. Oh, kamera kumikislap, panggalan ng sigaw. Isang maling galaw, umuugang ang galaw. Bawat habang nila. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Matatandaan, sa una kong in-upload na video, na na-post noong April 2025, tungkol sa isang sikat, sexy, at napakagandang artista, na paborito ng lahat ng mga action stars noong kanyang kapanahunan. Ngunit napabalitang minalas ng kapalaran, nawala sa katinoan, at nagpalaboy-laboy na lamang, sa lansangan. Maaari niyong balikan, at panooring muli ang nasabing video, para mas masubaybayan at makuha ng kompleto ang kwento. Nasa description below, ang nasabing video. Matatandaang, matapos ngang mawala, ang kinang ng kanyang kasikatan, bilang isang artista. Si Josephine Manuel, ay nagpagala-gala na lamang sa mga lansangan, na tila ba'y nawala sa katinoan. At noong December 2022, matapos siyang makitang palakad-lakad, habang hila-hila niya ang bitbit na bayong, na naglalaman ng kanyang kagamitang personal, at walang tiyak na matutuluyan, sa mga bangkite ng EDSA at Cubao. At kung minsan pa nga, siya ay nakikitang namamaalamos ng 500 piso, para lang may makakain. Agad naman itong, nakarating, sa kaalaman ng mga social worker, at dinala sa isang tahanan para sa matatanda, bilang tugon sa utos ng lokal na pamahalaan, na tulungan ang mga walang tirahan. Dito siya nanatili ng halos 1.5 taon, ngunit hindi pa ito ang katapusan, ng kanyang paghahanap, sa kanyang kapalaran. Noong March 2024, naglabas ng sunod-sunod na ulat ang pep.ph, tungkol sa paghahanap sa kanya, ng kapatid niyang si Vilma Katama, mula sa Norzagaray, Bulacan. Agad namang nakipag-ugnayan ang mga social worker kay Vilma, ngunit dito lumitaw ang malaking hamon. May patakaran kasi ang pasilidad, na kapag natunton na ang mga kamag-anak, ay kinakailangan ng kunin ng mga ito, ang kanilang nasagip. Gayunpaman, tapat na inamin ni Vilma, na wala siyang maayos na espasyo, para kay Josephine. Maliit lang ika ang kanilang tirahan, at kasama pa niya ang mga apo, at labis siyang natatakot, na baka bumalik na naman ito sa lansangan, tulad ng nangyari noong unang pagsagip ng isang shelter, na hindi naman natupad, ang mga pangakong tulong. Dito na kumilos ang Wish Ko Lang ng GMA, kasama ang Battle Against Ignorance Foundation, na pinamumunuan ng dating aktor, na si Lito Gruet. Matagal nang naaawa si Lito, sa sinapit ng kanyang dating kasamahan. At agad niyang inalok ang tulong, ng Safe Haven Recovery Village sa Cebu. Isang espesyal na pasilidad, na nagbibigay ng pangmatagalang kalinga, rehabilitasyon, at ligtas na pamumuhay, sa mga nangangailangan. Lalo na, sa mga dating nasa industriya ng sining, na nawalan ng kakayahang tumayo, sa sarili nilang paa. Inabot ng halos 2 taon, ang masusing pag-aayos ng mga dokumento, paghahanda ng pondo, at pagpaplano ng paglilipat. Sa wakas, noong February 2026, kasama si Vilma Katama, at ang koponan ng programa, isinakay si Josephine Manuel, patungong Cebu. Pagbaba pa lamang ng sasakyan, ay sinalubong na siya, ng mainit na yakap ni Lito Gruet. At hindi nagtagal, ay nakita rin niya, ang dating kasamahan, na si Brandy Ayala, na nakatira na rin, sa nasabing pasilidad. Mga mukhang pamilyar,
na nagbigay agad sa kanya, ng pakiramdam na siya ay kabilang. Agad namang siyang inilibot sa buong pasilidad, at dinala sa kanyang sariling pribadong kwarto. Malinis, maliwanag, at ligtas, kung saan, sinabi ng mga tagapangalaga doon, na, Ate Josephine, welcome to your new room po. Dito magsisimula, ang iyong bagong simula. Agad din siyang sinuri ng doktor ng pasilidad, upang maibigay ang tamang gamutan, para sa kanyang kalusugan, at kondisyong pangkaisipan, na matagal nang napapabayaan. Sa kasalukuyan, payapa at unti-unting bumabangon ang diwa ni Josephine, sa Safe Haven Recovery Village. Binibigyan siya ng regular na pagsusuri, tamang gamot, masustansyang pagkain, at ligtas na tirahan, mga bagay, na matagal na niyang hindi nararanasan, ng tuloy-tuloy. Malaki na ang ipinagbago, ng kanyang ugali. Hindi na siya balisa, o naglalakad ng walang patutunguhan. Mas madalas na siyang makitang nakangiti, nakikipag-usap ng maayos, at nakikisama, sa mga kasama sa pasilidad. Masaya siya, na nasa paligid niya, ang mga taong nakaiintindi, sa kanyang pinagdaanan. Patuloy pa rin siyang nakakausap ni Vilma, na tuwing may pagkakataon, ay bumibisita ito, o tumatawag, upang kamustahin siya. Wala na siyang inaalalang kakainin, o matutuluyan. Sa halip, tinatamasa niya ang kapayapaan, at dignidad, na nararapat sa kanya. Mula sa dating bituin na napag-iwanan, ngayon ay muling nakatagpo, ng liwanag at pag-asa. Ang kanyang kwento, ay patunay, na kahit gaano man kalalim ang dilim, na maranasan ng isang tao, laging may darating na kamay na aakbay, at tauhanang tatanggap, ng buong puso. Pahina ng kapalaran ng mga bituin. Buksan ang kwento, lihim at ningning. Sa likod ng ngiti, sa likod ng talim, silip sa mundo ng kanilang damdamin. Oh, kamera kumikislap, panggalan ng sigaw, isang maling dalaw, umuugang ang galaw. Bawat habang nila, tanong ng sambayanan, totoo ba yan o usapang lansangan? Pahina ng kapalaran ng mga bituin, buhay at kontrobersiya ating susundin. Kilalanin ang luha sa likod ng aliw, sa entabladong kaliwanag puso'y umiindak, umiigib. Pahina ng kapalaran ng mga bituin, dito sa bawat salaysay sabay nating damhin ang sigaw ng showbiz, sikreto at bait. Handa ka na ba? Simula na ang paningin. May pag-ibig na bawal, may hiwalayang biglaan, may tagumpay sa gabi, may takot sa umaga. Sa gitna ng palakpak, may pangambang tahimik. Sino nga ba sila?